Ano pa? Yes, Ronnie. Mabuhay mga kaamats, tara at samahan niyo ako sa panibagong Istorya. Noong nakaraang January 12 ay sinagawa nga ang aking pangalawang classroom observation. So ito inyong babatiin ng inyong klase ng Memento Mori. Okay, and then mamaya, meron siyang magpa-flash na different reaction, moods, and yun kung ano yung lumabas, yun ang inyong reaction sa pagsasabi sa inyo. Ang napili kong klase ay ang Grade 12 STEM CAP. Ang aming subject ay Human Philosophy. Bago magsimula ang klase ay binahagi ko ang isang salita na natutunan ko pa sa dati kong guro. Ang energizer na ito ay 100 to set the moods of the student bago magsimula ang klase. Pagkatapos ay binahagi ko rin ang mga objectives na kailangan nilang malaman na kailangan din namin ma-achieve pagkatapos ng klase. Dahil laking Star Magic tayo ay nagkaroon ko ng part na M&M Shopee kung saan pinalabas ko na meron akong parcel sa labas at ang laman ng parcel ay ang larawan ng kabaong dahil ang aking topic ay paksa sa araw na ito ay tungkol sa kamatayan. Spell effort! Isa sa mga indicator na inahanap sa CO2 ay ang indicator number 7 kung saan ito ay tungkol sa linguistical, cultural, socio-economic, and religious background. Kung kaya na magtanong-tanong ako sa mga mag-aaral kung meron ba silang nalalamang mga superstitious belief na alam nila tungkol sa kamatayan. O diba? Pasok tayo doon. 7! Hindi lang yung puro kaginhawaan na darating tayo sa punto ng ating buhay na matutunto natin na ano nga ba yung buhay? Paano nga ba tayo mamumuhay? At paano nga ba natin isa sa katuparan lahat ng bagay na gusto natin gawin? Nagpakita din ako ng ilang mga datos, bar graph upang pumasok naman ako sa indicator number 2 tungkol sa literacy at numeracy skills. Pagkatapos ay nagkaroon kami ng malayang talakayan, pangkatang gawain at hinati ko ang mga mag-aaral depende sa interest nila o kakayahan upang mas lalo pa nilang mapakita ang kanilang husay at galing sa pagpapangkatang gawain. At syempre nakikita ko at nababakas ko sa kanilang mga mukha na gustong-gusto nila yung ginagawa nila dahil wala silang choice. Ang bawat isa ay nagpakita ng husay at galing sa pagkanta, pagiging makata, pagdrawing at dula-dulaan. Ibinahagi ko din ang pamantayan sa pagmamarka. We are for to present our vision. So of course, yung nasa gitna, ang goal namin is syempre magkapera or maka-earn ng pera. Nakuha ng pangkat Crayola kung saan sila ay nagdrawing ang may pinakamataas na puntos dahil nakita ko sila ng husay at galing sa kanilang performance. Makikita talaga na kapag ganito ang strategy mo sa pagtuturo ay mas ma-unleash mo sa mga bata ang kanilang mga talentong nakatago dahil mas gusto nila ang kanilang ginagawa. Kaya naman hanggang dito na lang at paalam. Bye-bye! Don't forget to like and share and subscribe. Wow!